Ito ay kwento ng aking gender reveal. Dapat magkakaroon kami ng intimate gender reveal ng aking asawa kasi nga first time mom, and gusto ko talaga, magkaiba kasi kami ng gusto ng aking asawa. So, pumunta kami sa aming OB-GYN. Nasabihan na naman namin siya na ganun nga, magkakaroon kami ng gender reveal. Pero nakalimutan niya, mga me. Sinabi niya agad sa amin. Grabe yung tawa ko sa kanya. Sabi ko pa naman, Dok, meron na kaming gender reveal. Magkakaroon po kami ng gender reveal. And nakabili na ako ng gamit for the gender reveal. Mabuti nga lang is hindi siya madamihan. Yung kunti pa lang yung nabili ko. So, yung nabili ko mga gamit for my gender reveal is hindi ko na talaga siya magagamit. Kasi nga, sinabi na ng aming doktor. So, ako naman, in that moment, grabe yung tawa ko talaga. Kaya, yung ma-advise ko lang dito sa mga magiging mommy, yung mga nagbubuntis dyan, dapat always, every time na pumupunta kayo sa inyong doktor, sa inyong OB-GYN, kailangan nyo po silang i-remind na, Dok, huwag po sabihin yung ang gender ng anak namin kasi magkakaroon po kami ng gender reveal. Kaya wala. Postpone na yung aming gender reveal. Yung doktor namin na aking OB-GYN talaga dito sa city namin is lalaki siya. And medyo masakit pala pag lalaki. Mabigat yung kamay. Pero meron naman sigurong doktor na lalaki na magaan yung kamay, pero yung sa akin mabigat. Then doon din sa doktor ko sa kapital, kasi nga dalawa yung doktor ko. Isa sa OB-GYN and isa sa morphology. Yung morphology, ang ibig sabihin noon is chine-check talaga yung development ng baby sa loob, yung mga buto, yung mga ears, everything, yung heart, feet, lahat-lahat na, yun yung morphology. Pero yung OB-GYN pala is yung heartbeat, yung size, parang ganun lang yung sa normal na OB-GYN. Pero pag sa morphology siya is lahat na parts ng baby. So doon kami pumupunta kasi ni-refer kami doon ng aming doktor para ma-check talaga kung normal yung aming anak.